Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Inanunsyo ng pamunuan ng NLEX Road Warriors na pumirma ng 2 taong kontrata ang mga rookies na sina Enoch Valdez at Jan Nermal. Sina Valdez at Nermal ang ika-18 at ika-21 pinili ng NLEX sa PBA Season 48 Draft. Pumirma si Valdez sa Road Warriors pagkatapos ang kanyang collegiate career sa Lyceum of the Philippines University sa NCAA. Tinulungan niya ang Pirates na makaabot ng Final Four bilang second seed, subalit bigo silang makapasok ng finals nang talunin sila ng San Beda Red Lions ng 2 beses sa semifinals. Samantala, ang 6'3" forward mula Bacolod na si Nermal ay dating naglaro sa PBA 3-on-3 tournament para sa San Miguel Beer at ginawaran ng Most Improved Player Award sa 5th season ng MPBL. Sinabi ni NLEX Road Warriors Team Governor Ronald Dulatre na ipinakita ng 2 manlalaro ang kanilang talento sa basketball at naniniwala sila na magiging instrumental sina Valdez at Nermal para sa kanilang koponan. Opisyal na hinirang bilang Team Governor si Dulatre ng NLEX nitong nakaraang Biyernes. Tumatay ang head ng Treasury, Risk and Insurance Management ng NLEX din si Dulatre. Sa kasalukuyan, mayroong 2-4 record ang Road Warriors sa 2023 to 2024 PBA Commissioner's Cup. Samantala, kinuha naman ng Converge Fiber Xers si dating Jose Rizal University player J.L. De Los Santos. Formal nang pumirma ang 19th overall pick na si De Los Santos sa koponan nitong Lunes. Ayon sa Converge, malaking tulong si De Los Santos para manalo sila sa PBA lalo na't mayroon na silang 5 talo sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Nag-average si De Los Santos ng 7.94 points, 5.83 rebounds, 6.28 assists, 2.28 steals at 0.61 blocks sa NCAA. Inaasahan namang sasama kagad ito sa laban ng Fiber Xers sa Northport itong darating na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan na ang pag-iensayo ni Pinoy pole vaulter Ernest John Obiena para sa pagpartisipa nito sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Obiena, gaganapin sa La Nucia, Spain ang unang bahagi ng kanyang training. Gagabayan muli ang world number 2 pole vaulter ng legendary Ukrainian coach na si Vitaly Petrov na siyang naghubog kay Obiena simula pa noong taong 2014. Pinasalamatan naman ng 27 anyos na si Obiena ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa suporta na ibinigay sa kanya para sa maagang training nito sa Paris Olympics. Magugunitang nakapasok sa Paris Olympics si Obiena nang matagumpay nitong linundag ang 5.82 meters sa Bauhaus Galan leg ng Diamond League na ginanap sa Stockholm, Sweden. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit wala na sina Gia De Guzman at Ced Domingo dahil sa paglalaro nila sa ibang bansa, nilampaso ng defending champion Creamline ang elimination round ng 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Tinapos ng Cool Smashers sa isang 4 na set na panalo laban sa Galleries Tower, 19-25, 25-16, 25-14 at 25-13 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Dahil sa panalo, naging 11-0 ang kanilang record at nakopo nila ang unang pwesto sa team standings. Pinangunahan ni Gemma Galanza ang atake ng Creamline sa nagawa nitong 12 puntos galing sa 11 attacks at 1 block habang nakalikom si Kyle Negrito ng 17 excellent sets. Mayroon ding 10 puntos si Bernadette Pons kasama na ang service ace na nagpanalo ng laro at 12 excellent receptions. Samantala, hindi naglaro si team captain Eliza Valdez na ayon kay Creamline head coach Sherwin Meneses ay nagpahinga para sa semifinals.
Makakarap ng Cool Smashers ang Cherry Tigo crossover sa Disyembre 7 sa kaparehong venue para simulan ang Best of 3 postseason match. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.